Pabalik-balik kasi yung sakit ng tiyan ni Matt kaya pinatingin ko na siya sa doktor at dahil hindi naman matukoy kung anong dahilan ng kinasasakit ng tiyan niya ay pina-request na nga ng doktor na ipatest na yung ihi niya. Buti na nga lang ay wala siyang infection, baric acid po yung kinasasakit ng tiyan niya. At pag-uwi ko nga sa bahay, natulog lang ako ng konti tapos pagkagising ko nga ay nagsaing na ako. Aga talaga akong nagsasaing kasi kapag wala ng kanin, ayok talaga nawawalan ng kanin kasi bawal nga magutom si Matt. Sabi kasi ng doktor, bawal siyang mabusog, bawal din siyang magutom. Bale, kumbaga kung nagugutom siya ay kumain siya ng konti pero wag siyang magpakabusog kasi daw sasakit yung tiyan niya. Buot kasi ng bakasyon ay halos nagpupuyat siya tapos hindi siya agad gumigising kaya hindi rin siya kaagad kumakain ng breakfast niya. Habang hinintay naman namin yung sinaing ay nagluto naman kami ng hotdog sandwich. Sabi nga ni Anika pagkatapos ko nga daw maglinis ay gumawa daw kami ng merienda. Habang naglilinis kasi ako kanina ay kulit ng kulit si Anika sa paggawa ng hotdog sandwich kaya pinagbigyan ko na din siya. Kung nakikita nyo yung mga mini vlog ko, halos pagkain yung inaatupag ko pero hindi mo talaga maiiwasan na magkasakit talaga yung bata. Kaya yon kapag nagkakasakit sila, napapaisip talaga ako kung bakit sila nagkakasakit, hindi naman sila nalilipasan ng gutom. Tapos yun yung sabi ng doktor, dapat daw yung pagkain ng bata ay nakatuntong sa oras. Pilit ko mang kinukuha kay Anika yung paggawa ng tinapay kaso ayaw niyang ibigay para daw matuto siya. Siya na lang daw yung gumawa ng merienda namin. Kaya yung ending ako yung nagbibideo sa mga ginagawa niya. Siyempre, malaking pabor sa akin yon yung habang bata pa siya ay matuto na siya para kapag iniiwan ko nga sila ay hindi na sila magugutom. Kung marunong nga silang magluto at mag-prepare ng pagkain nila ay hindi na nila mararanasan yung gutom kasi hindi ko naman inaalisan ng laman yung rep namin. Para sa hapunan naman namin ay nag-bake lang ako ng bangus tapos yung isang bangus ay pinrito ko na lang para dalawa yung pagpipilian ng mga bata. Masarap kasi yung bangus kapag bagong bili, lalo na kapag galing ka pa lang sa palengke. Unang-una ko talagang binuluto yung mga isda para hindi nag-iiba yung lasa nila. Kapag namamalengke ako, hindi ko talaga dinadamihan yung mga isda, yung mga seafoods. Tulad kanina, bangus at hipon lang yung binili ko and the rest, baboy at manok na. At para may katerno naman yung bangus namin, ay nagluto lang ako ng ginisang tauge. Sabi ko sa kanila, kapag gutom na nga sila ay maunas na silang kumain lalo na't hindi namin hawak yung oras ng pag-uwi ng mister ko. Una nang kumain yung iba kaya hindi na kami kompleto ngayon. Kain tayo mga mi. Hanggang dito na lang po yung mini vlog ko. See you on my next vlog. Bye bye!